Magandang hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. 7 na ang kumpirmadong patay matapos ang paghagupit ng Bagyong Pepito sa bansa. Nailibing ng buhay ang 7 magkakaanak dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Ambagyo sa Nueva Vizcaya. Kasama sa mga nasawi ang 8 taong gulang na bata. Nakuha na ang mga labi ng 7 nasawi habang nagpapagaling naman sa ospital ang ibang nakaligtas. Bukod sa mga nasawi, 30 naman ang sugatan habang 2 naman ang nawawala sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pepito. Base po yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isinailalim na rin sa state of calamity ang 20 lugar dahil sa pananalasa ng mga bagyo. Kabilang na dyan ang buong probinsya ng Quirino at Mountain Province, maging ang bayan ng Dilasag sa Aurora at Aguinaldo sa Ifugao. Nasa state of calamity rin ang Santiago City at bayan ng Cabagan sa Isabela. Wala pa rin supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa buong isla ng Catanduanes kasunod ng paghagupit ng Bagyong Pepito. Sa ngayon, 13 sa mahigit 300 barangay pa lang sa probinsya ang may kuryente. Ayon sa lokal na pamahalaan, 3 linggo bago maisaayos lahat ng nasirang linya. Sa paunang tala ng LGU, higit 55 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa isla. Higit 100,000 residente rin ang naapektuhan. Karamihan naman sa mga inilikas nakabalik na sa kani-kanilang mga tirahan. Tuloy-tuloy rin ang clearing operations sa mga bayang binayo ng bagyo. Bumisita naman kanina sa bayan ng Virac si Pangulong Bongbong Marcos kung saan nag-abot siya sa LGU ng checking may halagang 50 milyon pesos. Namigay rin ang food packs ang Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta. Baha pa rin ang ilang lugar sa Tuguegarao City sa Cagayan dahil sa pag-apaw ng Cagayan River bunsod ng Bagyong Pepito. At live mula sa Tuguegarao City na sa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta na ba ang sitwasyon dyan? Humuhupa na ba yung tubig dyan? Nikki, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar dito sa Tuguegarao City. Pero inaasahang huhupan na rin ito ngayong unti-unti nang bumababa ang antas ng Cagayan River. Matapos sumagupit ang Bagyong Pepito, halos 40 mula sa 49 na barangay sa lungsod ang binaha. Ibig sabihin, nasa 34,000 residente ang apektado. Ang pagbaha sa lugar ay dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Sa pag-iikot ng News 5 sa lungsod, naabutan natin ng ilang residenteng naglilinis na sa kanilang mga bahay. Inilagay na rin muna sa gilid ng highway o ng kalsada ang mga alaga nilang hayop para hindi abutin ng baha. Kwento ng ilang residente, hindi raw nila maiwan ang mga alaga nilang hayop kaya pinili nilang hindi lumikas. Sinusuyod ngayon ng mga otoridad ang iba't ibang barangay para mamigay ng pagkain, tubig at gamot sa mga apektadong residente. Patuloy ring bumabagal ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. 2 na lang ang bukas na spillway gate dito. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Brian Basa. Dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan na ang mga magarbong pagdiriwang ngayong holiday season. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ito ng Pangulo bilang pakikiisa sa milyong-milyong Pilipinong nasalanta na magkakasunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo. Hinikayat din ang mga opisinang i-donate na lang sa mga nangangailangan ang mga matitipid nila sa mas simpleng Christmas parties. Sisiguraduhin naman daw ng gobyernong maagang mararamdaman ng mga apektadong residente ang diwa ng Pasko ngayong taon. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasa sa panukalang 6.5 trillion pesos na budget para sa 2025. Natanggap na raw ni Senate President Chis Escudero ang kopya ng sertipikasyon. Ibig sabihin, oras na maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang panukalang 2025 budget, hindi na kailangang hintayin ang 3 araw bago ito ipasa ulit sa ikatlong pagbasa. Sa susunod na linggo, planong ipasa ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukala. Pagkalusot sa Senado, isasalang na ito sa Bicameral Committee na binubuo ng mga kinatawan ng Senado at Kamara bago ibigay kay PBBM. Iginiit ng ilang kongresista na walang ibang dapat sisihin kundi si Vice President Sara Duterte kung bakit malalagay sa alanganin ang trabaho ng nasa 200 empleyado ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng posibleng 1 bilyong pisong tapyas sa budget ng OVP na inaprubahan na ng Kamara.
Sabi ni VP Sara, baka mawalan ng trabaho ang nasa 200 empleyado sa kanilang satellite offices kung matutuloy ito. Giit ng mga kongresista, responsibilidad ng bise na depensahan ang budget na hinihingi ng isang opisina. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho. Bukas magpapatuloy ang pagdinig ng Kamara tungkol sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Kasama raw sa pag-uusapan ang pagkakakilanlan ng isang Mary Grace Piatos na isa raw sa mga nakatatanggap ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nag-ambaga na rin ang mga mambabatas para sa 1 milyong pabuya para matunton si Mary Grace Piatos. Matapos ang sunod-sunod na bagyo, inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season. Ibig sabihin, magiging malamig na ang panahon sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, magiging maaliwalas ang panahon ngayong linggo sa malaking bahagi ng bansa dahil wala silang namomonitor na sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang northeasterly surface wind flow, shear line at easterlies lang daw ang umiiral sa ating weather system. Magdudulot po yan ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga panandali ang pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Partikular sa Babuyan Islands, Caraga, Northern Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas at Davao Region. Susunod, rider patay matapos magulungan ng jeep sa Taytay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sa mga kapatid nating unti-unti nang namimili ng mga paghanda sa Pasko, naglabas na ang Department of Trade and Industry ng price guide sa ilang Noche Buena items. Kabilang sa listahan ang 12 produkto na karaniwang inihahanda tuwing holiday season. Ayon sa DTI, layo ng price guide na mabigyan ng mas maraming opsyon ang mga mamimili na makapili ng mga produktong ayon sa kanilang budget. Iiral ang price guide hanggang December 31. Good news naman sa ating mga kapatid na motorista, matapos ang malakihang taas na presyo sa petrolyo noong nakaraang linggo, nagpatupad na ng rollback simula ngayong araw. 85 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina habang 75 centavos sa kada litro ng diesel. 90 centavos naman ang tapyas sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa mababang oil demand forecast at paghina ng ekonomiya ng China. Ipinatupad naman simula ngayong araw ang toll hike sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 64 centavos per kilometer ang dagdag sa toll ng Class 1 vehicles, habang 1 peso and 29 centavos naman kada kilometro sa Class 2 vehicles. Halos 2 pesos naman ang dagdag sa kada kilometro sa Class 3 vehicles. Paliwanag ng NLEX Corporation na pagtataas ng toll sa SCTEX ay para makabawi sa gastos mula sa mga proyektong isinagawa para sa mas maayos at ligtas na pagbiyahe sa expressway. Patay ang isang rider matapos magulungan ng jeep sa Rizal. Sa kuha ng CCTV, magkasabay na binabagtas ng motorsiklo at jeep ang kahabaan ng Ortigas Avenue Station sa Taytay nang biglang gumewang ang rider saka sumemplang papunta sa jeep. Pumailalim ang rider sa jeep saka ito nagulungan. Dead on the spot ang 22 anyos na biktimang si Carlos Cruz. Nasa kustodya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. 2 trabahador sa paggawa ng semento sa Cebu nabuhusan ng pulbos ng semento, patay. Sa Cebu pa rin, binatilyo, patay matapos masagasaan ng truck. At ang last night ng Grand Beaniverse Concert ng Nation's Girl Group BINI, sisilipin natin mamaya live. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Sa ngalan po ni Ruth Cabal, ako si Nikki de Guzman. Magandang hapon.